Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Ethan. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Siquijor. Padabog na sumunod si Ethan sa kapatid. Bit-bit ang gitara na kinuha lamang sa tahanan ng tiyuhin nang walang paalam. Samantalang ang kakambal naman ito ay abot tenga ang ngiti. Habang inaamoy ang hawak na bulaklak na pinitas sa bakuran ng nadaanang bahay. Papunta sila sa kabilang baryo upang umakyat ng ligaw sa napupusuan nito. Si Chloe, ang unika iha ng pinakamasungit na donya. Nag-aalangan sa pagsama si Ethan dahil alam niya, matutulad lamang sa mga naunang panliligaw ang lakad ngayon. Itataboy sila at pagbabatuhin ng kung ano-ano. Ayoko na nga. Sa dinami-rami ng babaeng pwede mong ligawan, bakit si Chloe pa? Bakit ang anak pa ni Doña Victoria? Alam mo naman kung gaano siya kagalit sa angka natin eh. Dahil sa nangyaring aksidente noon, sa ginagawa mong to, mas lalo lang siyang magagalit sa atin eh. Matagal na yun, Ethan. Sa kapanahunan pa ng mga kanununuan natin yun eh. Ano bang kinalaman nating dalawa sa alitan nila noon? Eh hindi pa nga tayo pinapanganak. Hayaan mo na si Doña Victoria. Ganun lang siya dahil may edad na eh. Saka, sa dinami-rami ng babae dito sa lugar natin, si Chloe lang talaga yung napusuan ko. Ngayon pa lang, pinaplano ko na yung magiging buhay namin bilang na mga anak, bahay, negosyo. Eh ngayon pa lang, naiisip ko na kung paano ka papatayin ni Doña Victoria. Ikaw talaga. Galit na nga yung Doña sa atin. Eh babalik ka pa. Ano ba? Itigil mo na nga tong kahibangan mo. Hindi pagiging kahibangan to, Ethan. Palibhasa kasi, hindi mo pa naranasang umibig kaya ganyan ka mag-isip eh. Hayaan mo, tiis-tiis lang tayo. Dahil mapapauo ko rin hindi lang si Chloe, kundi pati na rin si Doña Victoria. Ewan ko sa'yo. Eh sana lang talaga pagbabatuhin lang tayo ngayon. Kapag yun hinabol tayo ng baril, ikaw ang una kong papatayin. Pag-uusap ng kambal. Kahit anong pakiusap ni Ethan sa kapatid, ayaw nito. Malakas ang tama ng pana ni Cupido kaya't kahit isang mabangis na dragon ang ina ng nililigawan, handang humarap alang-alang sa ngalan ng pag-ibig. Pagkarating sa bahay ng Donya, sa bakuran pa lamang, hinarang na sila ng dalawang bantay at kagad silang itinaboy. Kayo na naman. Ang tigas na mukha nyo ah. Bungol ba kayo? Sinabi na ni Doña Victoria na huwag kayong bumalik dito. Tigilan nyo na si Senyorita Chloe. Kung tutusin nga, hindi dapat sa katulad nyo mapunta ang amo namin. Tignan nyo yung itsura nyo. Ang papangit. Tapos yung ilong, pangupa. Ito naman, duling. Ay Manong, kahit duling ako, kaya kitang ibaon ng buhay. Sapakin kita eh. Pwede ba? Umuwi na lang kayo. Wala kayong mapapala rito. Itataboy lang din kayo ni Donya. Huwag nyo nang hintayin na malaman niyang nandito kayo. Paniguradong bala na ang habol sa inyo. Mga pare, baka naman pwedeng pakitawag si Chloe. Sisimulan ko na yung pagkanta para maiparating ang awiting alay ng puso ko. Ama, wag mo nang subukan kumanta. Yang boses mo hindi lang makatawag ulan. Makatawag pa eh. Lumayas na nga kayo. Gabing-gabi na nangiistorbo kayo. Tara na nga kasi. Ang tigas din ng pangamoy.
Dali na! Hinila ni Ethan ang kapatid. Ngunit bago pa sila makalayo, nagbukas ang bintana sa gabi ng kwarto ni Doña Victoria. Nang makita silang dalawa, kagad itong kumuha ng baril, kinasa at walang pagdadalawang isip na itinutok sa kanila. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Bahala ka na nga dyan. Kung gusto mo mamatay, bahala ka. Kumaripas ng takbo si Ethan. Samantalang nakangiti pang tumitig si Evan sa Donya na tumatagis na sa galit. Magandang gabi sa inyo, Doña Victoria. Ang magiging biyana... Napadapa si Evan nang magpaputok ang Donya. Ganon din ang dalawang bantay na hindi inaasahan ang ginawa ng amo. Bibilang ako ng 3. Kapag hindi ka pa umalis, titirahin kita sa ulo. 1. Hoy, umalis ka na. Tumayo ka na dyan at umalis. 2. Putik tong batang to. Tumakbo ka na! Ang mga bantay na mismo ang kumaladkad kay Evan palayo, bago pa muling iputok ng Donya ang baril. Nang makalayo na ang binata, nakahinga ang dalawang bantay na abot kaluluwa ang pagiging kabado. Lintik na batang yun. Pati ako kamuntikang atakihin sa puso. Ang tigas ng ulo. Sabing wag nang bumalik. Babalik pa rin. May sira yata ang ulo niyo, kaya hindi makaintindi. Anong silbi ng pagiging pantay nyo? Kung hinahayaan nyo lang na makalapit ang binatang yon sa pamamahay ko. Mga inutil. Napayuko na lamang ang mga bantay sa natanggap na salita mula sa amo. Samantala, walang ganang naglakad si Evan pauwi. Pagkarating pa ng tahanan ay sinalubong ng sermo ng kapatid. O ano? May napala ka ba? Ayaw mo kasing makinig sa akin. Ayan tuloy, kamuntikan ka pang mamatay. Mabuti nakailag ka sa bala. Ngayon palang patay mo na yung pagmamahal na yan. Kamatayan ang isusukli sa'yo eh. Hindi ka pa nga sinasagot. May kabaong na naghihintay. Lintik na pag-ibig yan. Ita naman, kahit natamaan man ako ng bala, alam mong hindi ako mamamatay. Protektado ko ng mutya ni Papa. Kaya handa kang bumalik doon. Kahit na kanyo nang sasalubong. Dahil may tangan kang poprotekta sa'yo. Abay lintik na yan. Sa ating dalawa, mukhang mas matino akong mag-isip sa'yo. Umayos ka nga. Bahala ka. Basta babalik ako doon. Babalikan ko si Chloe. Itutuloy ko yung panliligaw. Lalambot din niyang si Doña Victoria at kapag nangyari yun, di pwede na kaming ikasal. Ay sus Mariosep, tama na ang kakailusyon. Suntok sa buwan eh. Ikaw kaya ang suntukin ko dyan. Sa puntong ito, parang gusto ko nang pumunta ng sementeryo at makipag-usap sa sepulturero para malaanan ka ng nitsyo. Bahala ka na nga dyan. Mababaliw ako nang wala sa oras eh. Wika ni Ethan. Naiwan sa sala si Evan. Nag-iisip kung paano makukuha ang loob ni Doña Victoria para makalapit kay Chloe. 6 na buwan na itong nanliligaw. Ngunit mabibilang lamang sa daliri ang pagkakataong nagkaharap sila ng dalaga sa maiksing oras pa. Sa katunayan, wala naman itong balak na manligaw. Nais lamang makipagkaibigan, maging malapit upang makuha ang isang bagay na tanging hiling ng yumaong ama bago ito mamatay. Ngunit dahil sa mahigpit na Donya, naisipan na lamang nitong magpanggap na manliligaw upang mas maging makatotohanan kesa pagdudahan.
Nagbabaka sakaling gagana ang plano, ngunit nahirapan pa din. Sa kabila ng nangyari, hindi ito sumuko. Saka lamang kapag nakuha na ang pakay. Kinabukasan, maaga itong lumakad para mamili ng regalo sa pamilihan. May kaunti itong naipon na gagamitin upang makabili ng handog sa binabalak na panliligaw mamayang gabi. Habang si Ita naman, nakasunod at hindi nagsasalita. Naiinis na sa ginagawa ng kapatid. Kahit lupa pa yung ibigay mo, hindi ka pa rin tatanggapin nun. Yung anak nga ni Mayor hindi pinayagan ng Donya. Ikaw pa kaya na walang-wala sa buhay? Ibili mo na lang ng pagkain yung pera mo. Di natuwa pa ako. Ethan, tama na. Naririndi na ako sa boses mo. Para kang bubuyog na nakapasok sa tenga ko eh. Napakaingay! Kung makikinig ka sa akin, hindi na ako magdadaldal. Pero dahil matigas ka, hindi kita titigilan. Hanggat sa magising ka na sa walang kwentang panliligaw na yan. Wika ni Ethan. Isiniwalang kibo na lamang ni Evan ang kapatid. Tama naman ito. Ngunit sa kabilang banda naman, mas nanaig ang kagustuhang mapalapit sa pamilya ng Donya. Alang-alang sa hiling ng yumaong ama. Sa sandaling makuha na ang bagay na yon, hindi na siya mangungulit na ipagpilitan ang sarili sa taong ayaw sa kanya. Kaunting tiis lang talaga. Titigil din ako, Ethan. Sana nga, dahil sumasakit na yung buong katawan sa pagpapaalala sa'yo. Hindi ka naman nakikinig eh. Doon na lang muna ako sa sasakyan maghihintay. Bilisan mo ah. Pag-alis ni Ethan, dito na nakapili ng maayos si Evan. Isang pares ng mangkok ang binili na kinahihiligan ng mga katulad ni Doña Victoria. Hindi ito mamahalin, ngunit maayos naman ang itsura. Nang wala ng ibang sadya sa tindahan, nagpunta na sa sakayan kung saan naghihintay ang kapatid. Ngunit bago makarating doon, nabangga ng sasakyan ng binata. Nabasag ang pinamili at naipit siya. Kagad namang lumabas ang nagmamaneho para tumulong. Paulit-ulit itong humingi ng paumanhin. Nawala ng preno ang sasakyan kaya't hindi napigilan ang pagbangga. Pasensya ka na, iho. Dadalhin kita sa ospital. Malapit lang din naman. Hindi na po kailangan, Manong. Maayos naman po ako. Medyo masakit lang yung tagiliran. Tugon ni Evan. Napaika-ikang naglakad papunta sa tabi. Sigurado ka ba, iho? Dadalhin na lang kita sa ospital para matignan kung anong napinsala sa katawan mo. Huwag ka nang tumanggi. Tara na! Narinig mo yung sinabi niya, Manong. Ayaw niya magpadala sa ospital. Itong sasakyan na lang asikasuhin mo. Dalhin mo sa talyan at ipaayos. Pakibilisan. Opo, Senyor Pablo. Gagawin ko kagad. Masusunod po. Wika ng driver. Iho, baka makatulong. Pasensya ka na talaga ha. Hindi ko sinasadyang mabangga ka. Patawarin mo sana ako. Nag-abot ng kaunting pera ang driver bago lumakad. Dahil sa nangyari, siya pa ang naawa dahil halatang galing sa ipon ang pera na ibinigay lamang sa kanya. At isa pa, naiinis din ito sa inasta ng tinatawag nitong Senyor Pablo. Sa pormahan at tindig, masasabing mayaman ngunit masama naman ang ugali. Anong nangyari dito? Silang sira yung pader at yung una ng sasakyan ah.
Ako hindi mo kakamustahin. Ako yung nabangga pare. Ano naman? Ikaw na nga mismo nagsabi na hindi ka mamamatay sa bala. Yan pa kayang nabangga lang. Saka maayos ka naman Mas kawawa pa nga yung sasakyan. Tara na nga. Kung makapagsalita ka, parang hindi ka kapatid. Nauna sa paglakad si Evan ngunit napatigil. Nang makita si Senyor Pablo sa unahan, may kausap itong katulad din niyang magara ang kasuotan. Halatang mahalagang tao sa lipunan. Habang tumatagal ang pagtitig niya dito, may napansin siyang kakaiba. Lumalakas ang kutob niya na merong lihim na pagkatao ang lalaki. Bago pa matukoy ay kinalabit siya ng kapatid. Ay sus, yan ka na naman sa pagtingin mo. Tapos kapag may nakitang magandang dilag, mag-iilusyon na naman. Tara na nga, may nililigawan ka na. Hahanap ka pa ng ibang babae. Babaero. Hoy, anong babaero? Lalaki yung tinitignan ko. Di lalakero. Habang tumatagal yung panahon, nagiging binabae ka na. Tara na nga, ang daming sinasabi nito. Nasaan na ba yung inarkilahan nating tricycle? Kunin mo na nga, dali. Habang pauwi, hindi pa rin mawaglit sa isipan ni Evan ang lalaki. Matutukoy na sana niya ang katauhan nito. Ngunit naistorbo ni Ethan ang konsentrasyon. Pagkarating sa tahanan, naiisip pa rin niya ito. Habang tumatagal ay unti-unti nang nakikilala. Ano na naman bang iniisip mo? Baka mamaya kung ano-ano na naman yung pinaplano mo para makaakyat ng ligaw dyan kay Chloe. Tumigil ka na nga, pakiusap lang. Hindi naman yan ang iniisip ko, Ethan. Yung nakita kong lalaki kanina, yung tinawag nung manong na Senyorito Pablo, kakaiba siya Tapos parang nakita ko na dati. Hindi ko lang sigurado kung saan, basta pakiramdam ko, nagkaharap na kami. Baka naman magkakilala kayo sa nakaraan yung buhay. Noong dati pa kayong bulate. Ito, kumain ka nga muna. Kung ano-ano yung pumapasok dyan sa isipan mo. Lahat na lang yata kilala mo Pero seryoso nga. Puro ka talaga kalokohan Basta malakas yung kutob ko na isa siyang aswang. At nagkaharap na kami dati. Natigilan si Ethan sa pagsubo. Diretsyong napatitig sa kanya. Ano ka mo? Aswang? Baka siya yung nakaharap mo dati na nakatakas dahil inuna mo si nanay. Diba, may nakalaban ka na hindi mo natuluyan? Sa sinabi ng kapatid, nanumbalik sa alaala ni Evan ang nangyari 3 taon na ang nakalilipas. May nakainkwentro silang aswang noong pag-uwi galing sa bayan. Malakas ang ulan ng sandaling yun. Madilim din ang daan. Habang nagmamaneho ng tricycle ay may bigla na lamang humablot sa ina. Huli na nang makalapit siya. Nagtamo na ng sugat ang ina. Hinabol niya pa ang aswang. Nagawa namang tagain ngunit hindi natuluyan dahil sa daing ng ina. Mas inuna niya ito kesa paghabol sa nilalang. Ngunit sa huli, binawian pa rin ito ng buhay. Malubha ang sugat sa leeg at dibdib na naging dahilan ng kamatayan. Sa tingin mo ba, siya yung aswang na pumatay kay nanay? Aba malay ko. Nagbigay lang din ako ng opinyon base sa hinala mo. Pero kung siya man yun, hanapin natin. Manmanan at kapag napatunayang siya nga, patayin natin. Binatay niya si nanay. Kaya dapat ding mamatay ang hayop na yon. Naging seryoso ang usapin ng magkapatid. Pinagtagpi-tagping mabuti ang mga pangyayari noon upang mabigyang linaw ang kanilang hinala.
Nang sumapit ang 8:00, iniwanan nila ang usapan upang maghanda sa muli na namang panliligaw. Dumating sila sa tahanan ni Doña Victoria. Walang bantay sa harapan ng bahay, kaya nakalapit sila. Saktong nakadungaw sa bintana si Chloe, kaya nagkaroon ng pagkakataon ang dalawa. Kapag talaga nahuli tayo ni Doña Victoria, hahabulin na naman tayo ng bala. Bilisan mo na nga yan. Sinimulan na ni Ethan ang pagtugtog ng gitara, habang dahan-dahan namang ibinubuka ni Evan ang bibig para sa pagkanta. Nang sandaling inawit ang unang linya, napangiwi ang dalaga. Tama na nga to, Evan. Para kang binuhusan ng yelo. Ang pangit ng boses mo. Ngunit hindi nakinig si Evan na kahit itinigil na ni Ethan ang pagtugtog, sige pa rin sa pagkanta. Ngunit natigil ito nang lumabas si Doña Victoria. Binuhusan sila ng isang timbang tubig. Magkasabay pang napahilamos ang magkapatid. Manahimik nga kayo. Para kang kambing na nilalamig. Ang pangit na nga ng pagmumukha mo. Ang pangit pa ng boses mo. Lumayas nga kayong dalawa. Agarang hinila ni Ethan ang kapatid bago pa maabutan ng bala mula sa armas ng Donya. Nang makarating sa malayo ay muli niyang pinagsabihan si Evan. Alam mo, saka ka lang siguro titigil kapag sumabog na yung ulo mo, ano? Mas mabuti pa siguro kung si Aling Gloria yung ligawan mo. Kahit bungal yun, wala namang magagalit sa'yo. Sira ulo. Hindi naman talaga ganun kaseryoso yung panliligaw ko kay Chloe. Gusto ko lang makalapit dahil may kailangan akong kunin. Oh, saan ka naman pupunta? Babalik ka doon? Tumigil ka nga. Oy, teka. Anong sinabi mong kailangang mapalapit? Dahil may kukunin. Linawin mo nga. Oo, gusto ko si Chloe. Pero wala naman talaga akong balak na manligaw sa kanya. Ang totoo, ginagamit ko lang yung pamamaraang panliligaw para mapalapit sa kanya. May kailangan akong kunin. Ay nako, puro ka may kailangan akong kunin. Ano nga? Sabihin mo na. Noong nabubuhay pa si tatay at aktibo sa pagiging antingero, kambal itong mutya niya Nanakaw yung isa at hindi na niya nakuha. Dahil ayun nga, namatay siya. Ang kahuli-hulihan niyang bilin sa akin, kailangan kong makuha ang kakambal nitong mutya na nasa pamamahay ni Doña Victoria. Ang tuso niyang asawa ni si Don Toring ang nagnakaw. Bakit ngayon mo lang sinabi? Yun naman pala yung plano Bakit hindi mo sinabi kaagad sa akin? Hindi sana ako magiging praning kakasalita sa pag-aakalang seryoso ka sa pamilya ni Doña Victoria. Naku naman. Pasensya na. Akala ko kasi makukuha kaagad kaya hindi na kita sinabihan. Ano na nga ba ang plano? Kailangan talagang makuha yung kakambal ng mutya. Dahil buong buhay ang inalay ni tatay dyan bago siya yumao. Isama mo na rin ako sa plano. Maalam naman ako sa pakikipaglaban Kahit aswang pa yan. Sa puntong ito, nagbago ang plano ni Evan. Ngayong naipaliwanag na ang sitwasyon sa kapatid, lumakas ang loob at nais maisakatuparan ang hiling ng ama. Pagsapit muli ng gabi, bumalik silang dalawa sa tahanan ni Doña Victoria. Ipinagpatuloy ang panliligaw kahit na sinalubong na ng mga bantay sa daanan pa lamang. Hindi ba talaga kayo titigil? Hoy, baka ilang ulit lang nagsabi si Doña Victoria na huwag kayong bumalik pero nandito pa rin. Magsiuwi na kayo bago kami mapilitang manakit. Paraanin niyo na kami, Manong. Gusto ko lang naman manligaw Yun lang.
Pag-aalay ng pag-ibig lamang ang tangi kong dala, hindi masamang intensyon. Lintik pala yung pag-ibig mo. Kahit inaayawang ka na, makulit ka pa rin. Si Chloe naman yung nililigawan ni Evan. Hindi si Doña Victoria, no? Kaya kahit anong pagtataboy niya, hindi titigil ang kapatid ko dahil ang anak ang nililigawan. Si Chloe lang yung bukod tanging makapagsasabi kung titigil na ba siya o hindi. Ay nako, magsilayas na kayo. Baka mabunot ko itong baril at bangkay na lamang ang uuwi sa inyo. Alis na! Nagkatinginan sina Ethan at Evan nang parehong magkaintindihan. Palihim nilang inatake ang dalawang bantay ng tumalikod. Nang mawalan ng malay, hinila nila sa tabi saka tinali lalo na ang bibig. Lumapit sila sa bahay. Sakto namang si Chloe lamang ang naroon dahil lumuwas ng bayan ang ina. Nabigyan ng pagkakataon ang magkapatid na makapasok. Ngunit unti-unting napansin ng dalawa ang kakaibang hangin sa loob. Maupo kayo. Pasensya na kung hindi kami nakapaglinis. Umuwi rin kasi ng probinsya ang mga katulong. Si Manong Totoy lang ang nandito, yung driver namin. Teka, ikukuha ko kayo ng maiinom. Nang pumunta ng kusina si Chloe, sinamantala nila ang pagkakataon. Si Ethan ang palihim na naghalughog sa mga kwarto, habang nananatiling nakaupo si Evan upang aliwin sa usapan ang dalaga pagkabalik. Unang pinasok ni Ethan ang kwarto malapit sa hagdan sa ikalawang palapag. Wala doon ang hinahanap. Lumapit siya sa kabila ngunit wala pa rin hanggang sa makahanap ng pinto sa dingding. Nabuksan niya ito at walang pagdadalawang isip na pinasok. Unang bumungad ang napakasangsang na amoy na para bang tambakan ng bangkay ang sikretong silid. Nang mailawan ng flashlight ang paligid, nanindig ang mga balahibo sa katawan ni Ethan, kasabay sa pagpigil ng sikmura sa nakita na nagkalat na pinagpira-pirasong karne ng tao. Nang hindi na makayanan, nagmamadali itong lumabas. Hindi na siya lumapit sa kapatid dahil kausap nito si Chloe. Sinenyasan na lamang niya na mauuna na itong lumabas. Sa bintana pa ito dumaan. Hindi pwedeng makita ng dalaga ang reaksyon upang hindi magtaka. Ilang sandali pa lumabas na rin si Evan. Ano? Nahanap mo na ba? Teka, bakit nangangamoy ka? Paanong hindi? May nakita akong silid sa loob ng tambakan ng mga karne. Nangangamoy na. Kumapit sa damit ko. Hindi mo nga nahanap. Kita naman. Hindi ko man nahanap yung kakambal ng mutya ni tatay. Sa natuklasan kong silid, sa palagay ko may aswang sa pamamahay ni Doña Victoria. Ano ka mo? Aswang? Sa bahay ni Doña Victoria? Hindi naman nakapagtataka. Dahil pagpasok pa lang kanina nagduda na ako . Mailap din si Chloe sa akin . Hindi kayang makipagtitigad sa mata. Mabigat ang hangin sa loob. Kahina-hinala nga. Pero ang tanong, sino ang aswang? Ang tanong ko rin kung may aswang sa pamilyang yon, bakit dinakaw ni Don Toning yung mutya ni tatay? Para saan? Hindi ba't hindi mahahawakan ng aswang ang ganung bagay? Lalo na't pangontra sa kanila, hindi ba? Sa pagkakatanda ko, magkaaway na dati pa ang angka natin sa pamilya ni na Don Toring. May nadinig din akong usap-usapan na isang aswang ang lolo ng Don. Hindi kaya si tata yung nakapatay sa matandang aswang. Gamit yung kakambal na mutya kaya ninakaw bilang paghihigante. Nakakalito pero parang may punto . Kung gayon,
Kayo pala ang anak ng antingerong yon. Akala ko wala nang gagambala sa amin. Ngayong patay na siya. May pumalit pa pala. At para sa kaalaman ninyo mga iho, wala na kayong mahanap dahil matagal nang winasak ng yumao kong asawa ang pesteng mutyang yon na pumatay kay Lolo. Sabay na napalingon ng magkapatid kay Doña Victoria na hindi man lamang nila natunugan ang paglapit. May kasama pa itong dalawang lalaki. Kung nawasak nga, ituro niyo sa amin kung saan lugar itinapon ang wasak na parte ng mutya. Kakasabi ko lang na wala na kayong mahanap. Ano ba kayo? Bungol. Nakakairita. Donya, may mahanap man kami o wala. Sabihin niyo sa amin kung saan banday tinapon ng iyong asungot na asawa ang wasak na parte ng mutya. Ang tigas ng ulo niyo. Wala kayong ipinagkaiba sa tatay niyong makulit. Ang antingerong umubos sa lahi ni Lolo. Teka, inaamin mo bang totoo ang aswang ang pamilya niyo? At kung ubos na ang lahi ng lolo niyo, bakit meron pa rin karne ng tao sa pamamahay mo? Namatay nga ba ang aswang? O meron pang natira na pilit niyong itinatago? Wala na kayong pakialam sa bagay na yan. Kaya ngayon, umalis na kayo kung ayaw niyong may bungong mawawasak. Di sige, wasakan pala ng bungong gusto mo eh. Paunahan na lang tayo, Donya. Hindi mo na kami masisindak ngayon. Labanan na kung gusto mo. Nagulat si Doña Victoria sa inasal ng dalawa. Nasanay ito na madadaan sa sindak ang mga ito, ngunit ngayon lumalaban na. Sige, pagbibigyan ko kayo. Ang mga tauhan ko na ang bahala sa inyo. Dadalaw na lamang ako bukas sa lamay nyo. Magdadala ko ng kape at biskwet para hindi magutom ang makikiramay. Lumapit ang dalawang lalaki. Nagmamadali namang umalis ang Donya. Nagkatitigan pa sila ng ilang segundo at bago pa man makapagsalita si Evan, nag-anyong aswang na ang dalawa. Hindi na nagulat dahil naaamoy nila kanina pa lang. Ayos to ah. Hindi ko inaasahan na muli ako makakaharap ng aswang. Mabuti na lang, dinala ko yung pangmalakasang itak na ginagamit ni tatay dati. Total, dalawa lang to, tigi-isa tayo ha. Siguraduhin mo matitigok para matapos kagad. Di mo na dapat pang ipaalala. Kung tutusin, mas marami pa akong napatay na aswang kaysa sa'yo. Tara na, laban na! Kanya-kanya sa pagharap sa mga nilalang ang kambal. Gamit lamang ni Ethan ang itak samantalang buong pagkatao namang protektado ng mutya si Evan. Sa kanilang dalawa, bata pa lamang, mas maagang nagpakita ng interes si Ethan at sinasama ng antingerong ama sa mga engkwentro. Habang si Evan naman, 5 taong nahuli ngunit siya namang iniwanan ng mutya. Nagpatuloy ang labanan sa mga sumunod na sandali. Kahit ano pang atake ng mga aswang, nagagawang makipagsabayan ng magkapatid hanggang sa parehong bumagsak sa lupa ang mga nilalang. Nang isa'y matapos maputulan ng magkabila ang braso. Lalo na ang nakalaban ni Ethan dahil masyado itong brutal makipag-away. Kulang na lamang ay pagpira-pirasuhin ang katawan. Ano ba yan? Pinagsasaksak mo lang? Pinugutan mo na sana para sulit yung pagpapawis natin. Bugot man ang ulo o hindi, ang importante na patay natin. Maghanda ka na dahil kailangan na natin itong dispatsahin. Matapos ang pakikipaglaban, niligpit nila ang bangkay.
siniguradong hindi matatagpuan ng kahit na sino at hindi rin magkakaroon ng pagkakataong mabuhay muli. Nang sumunod na araw, ibinuhos ng magkapatid ang oras sa pagmamasid sa bahay ni Doña Victoria. Napapansin na rin nila na lumalakas ang kakaibang enerhiya sa paligid. Dumadami na rin ang mga bantay sa labas na wala ring ipinagkaiba sa nakalaban nila sa nakaraang gabi. Tignan mo nga naman. Hindi ko alam kung anong nalunok ng Donya dahilan para ibulgar niya sa atin yung pagkatao ng pamilya nila. Wala namang aswang na magsasabi. Kakaiba din yung isang to. Dahil ba yan sa katandaan o sinasadya niya talaga? Hindi ko alam pero mas mabuti ng ganun para alam natin kung sino ang kalaban. Ang ipinagtataka ko lang, bakit wala akong maramdaman sa Donya? Hindi aktibo ang mutya kapag nandyan siya. Si Chloe naman, hindi rin pero mailap eh. Ano ba talaga? Baka hindi sila aswang. Saka paano kung hindi namatay yung lolo niyang aswang? Paano kung hindi natuluyan ni tatay noon tapos itinago lang para mabuhay? At yung mga bantay na yan, galing saan kanila na silang nararamdaman ng mutya? May posibilidad naman pero isa lang ang sigurado ko ngayon. Mahihirapan tayong mahanap ang kakambal ng mutya dahil sa dami ng bantay. Alerto na rin niyang si Donya dahil alam niyang nakapasok na tayo eh. Kung totoo mang winasak na ang mutya, ibahin na lang natin yung plano. Isa-isahin natin sa pagpuksa yung mga aswang. Pati na yung matanda kung talagang buhay pa yun. Ethan, ang sabi ni tatay, kahit abo pa ang natira, sikapin nating makuha. Importante kay tatay ang kakambal ng mutya dahil dalawa niya itong natagpuan. Gusto ko yung naisip mo kaya isama natin sa plano. Ganun pa rin naman eh. Ginakailangang labanan yung mga aswang para mahanap natin yung mutya. Yun nga ang nangyari. Gabi-gabi silang dumadayo sa bayang kinalalagyan ni Doña Victoria. Kahit may kalayuan tinitiis nila para lamang sa paghahanap ng kakambal na mutya. Hindi na sila nagpupunta para manligaw. Naging bantay sarado na rin ang tahanan, kaya nahirapan silang lumapit. Hindi rin pwedeng basta-basta lumusob dahil may mga bahay-bahay sa unahan. Kapag napansing nagkakagulo baka may ibang madamay. Kaya iba yung pag-iingat ang ginawa ng magkapatid. Iniisa-isa nila ang mga bantay. Una nilang niligpit ang dalawang bantay sa likuran. Madali naman nilang naitumba sa pamamagitan ng kapangyarihang sabulag ng mutya ni Evan. Ngunit nang mapansin ng iba na nawawala ang mga ito, umatras muna sila para hindi matunugan. Habang naghihintay ng tiyempo sa hindi kalayuan, napansin nila ang pag-ilaw ng isang kwarto. Silid kung saan nakapasok si Ethan. Sa bintana, rumihistro ang dalawang anino kung saan inaalalayan ng isa ang isa pa para makaupo. Habang pinapanood ang dalawang to, mas lalo lamang tumibay ang hinala ng dalawa. Sinasabi ko na nga ba buhay pa yung matandang aswang. Hindi yata natuluyan ni tatay. Hindi ba? Nakapasok ka na sa kwartong yun. Hindi mo ba nakita yung matanda? Hindi Madilim tapos saglit lang ako dahil sobrang tindi ng amoy. Nasusuka na nga ako pagkapasok pa lang Dahil sa pagbungad ng mga karne. Bulok na nga yata yung iba Teka, tahimik. May paparating. Dumapa ka. Kagad siniksik ng dalawa ang mga sarili sa nagyayabungang halaman nang makitang may figurang paparating sa kanilang gawi. Malaking aso na nang makapasok na sa bakod ay naging tao. May tangan pang kung anong karne sa bibig.
Naging alisto silang dalawa nang lumingon ito sa kanilang pinagtataguan. Ngunit ilang sandali lang ay lumakad na papasok ng bahay. Pasukin na kaya natin para magkaalaman na. Unahin muna natin to mga bantay. Maghanda ka. Isusunod natin yung nasa gawing kanan. Tangka na sana nilang liligpitin ang mga bantay. Ngunit hindi na naituloy dahil tila natunugan ng mga ito ang kanilang ginawa sa dalawang kasamahan. Nasa 10 ang bilang kaya napilitan silang umatras. Madaling araw na rin, kaya napagpasyahan ng kambal na umuwi. Habang nasa daan, hindi inaasahang makasalubong ang dalawang bantay na madalas humarang sa kanila noong kasagsagan ng panliligaw. Kayo yung manliligaw na pabalik-balik doon sa bahay ni Doña Victoria. Galing na naman ba kayo doon? Ang tigas din ng bungo nito. Ano, wag na kayong bumalik doon. Mapapahamak lang kayo. Bakit naman kami mapapahamak? Dahil ba sa kabangisan ng Donya? Sa barel? O baka may iba pa? Ang totoo niyan, umalis na rin kami noon kahapon lang. Ito, bumabalik sa paglalako ng tao para mabuhay. Bakit naman kayo umalis? Malaki naman magpasweldo si Doña Victoria. Malaki nga. Pero noong narinig namin yung pag-uusap na buhay pa pala yung matandang aswang na lolo ni Don Toring, totoo pala yun. Hindi na kami nagdalawang isip na umalis. Baka mamaya kami pa ang madali. Imbis na mabuhay, mamamatay lang. Teka, nakita niyo yung matandang aswang? Ano yung kalagayan niya? Sa narinig namin noong nakaraang araw, pagdating ng mga bagong bantay, malapit na raw mamatay. Naghihintay na lang siguro na mapagpapasahan ng sopa. Hindi namin nakita dahil nasa tagong silid. Matagal na kayo nagtatrabaho doon, pero ngayon nyo lang nalaman? Hanggang sa bakuran lang kasi kami. Bihira nga lang din makausap ang mga amo namin. Si Doña Victoria maraming lakad. Si Chloe naman, nasa loob lang at ayaw lumabas. Kahit mga katulong, limitado lang din ang paggalaw. Kaya kayong dalawa, huwag na kayong bumalik doon. Mamamatay lang kayo kapag nakita ng mga aswang. Pati mga bantay aswang din yata. Oo siya, mauuna na kami dahil ilalako pa namin tong taho. Malapit nang mag-umaga. Sige o, ingat sa paglalakad. Ano Evan? Ano nang balak mo? Umuwi na muna tayo. Magpahinga dahil kailangan din natin yon. Nagpatuloy sila sa paglakad ngunit makalipas ang ilang sandali. Napaisip si Evan. Sinabihan si Ethan na bumalik na lamang sila sa tahanan ni Doña Victoria. Nasasayangan ito sa mga oras na lilipas. Nang nasa daan na sila pabalik, pareho silang naalerto nang maging aktibo ang mutya. Labis ang pag-init nito kasabay ng pag-alingasaw na matinding amoy. Kagad nilang sinundan ang pinagmumula nito at naabutan ang dalawang dating bantay na ngayoy magtataho na nagsusumikap labanan ang aswang na umaatake sa kanila. Naging mabilis ang kilos ng magkapatid at sumaklolo. Si Evan ang humabol sa aswang. Samantalang tinulungan naman ni Ethan ang dalawang dating bantay na nagtamo ng maraming kalmot sa magkabilang braso. Sinikap niyang mapatigil ang pagdurugo at ginamot na rin gamit ang daladalang lana. Samantala, binilisan ni Evan ang pagtakbo upang mahabol ang aswang. Malayo na ito sa kanya. Ngunit hindi ito tumigil hanggang sa naabutan. Nang mahawakan sa braso, wala nang pagdadalawang isip na tinaga. Paulit-ulit hanggang sa nagsipagtalsikan ang dugo.
Hindi niya tinigilan hanggang sa namalayang nahati na ang ulo. Sinaksak pa ng 2 beses ang dibdib. Dito niya namukaan ang nakalaban. Iyong lalaking tinawag na Senyorito Pablo nang nakabangga sa kanya. Hindi makapaniwalang muling magtatagpo ang kanilang landas. Hingal itong dumistansya habang tinitignan ang dinadaanan kung sumunod ba ang kapatid. Ilang sandali pa, dumating din ito. Ay naku, hablutin mo kaagad yung itak. Hindi yung iiwanan mong nakatarak sa katawan. Madudungisan pa to ng kasamaan ng nilalang eh. Wika ni Ethan. Nang makitang nakatarak ang paboritong itak sa bangkay ng aswang. Hindi nagdala ng patalim si Evan kaya ang dala niya ang ginamit nito. Kumusta si Manong? Maluba ba yung naging lagay nila? Di naman gaano. Napunasan ko na ng lana eh. Mawawala na yung sakit ng sugat pero kailangan pa ding magamot. Nandun pa sila. Sinabihan kong maghintay dahil hindi naman makalakad na maayos. Kailangan ng tulong eh. O sige, unahin muna natin ang katawan ng isang to para matulungan sila. Kawawa naman eh. Nabiktima pa gayong ang gusto lang naman ay magtinda. Matapos ang lahat, inihatid nila sa bahay ang 2 biktima na napag-alamang magkapatid pala. Si Eva na may kaalaman sa panggagamot ng mga sugat na tinamo mula sa mga nilalang. Siya na mismo ang gumamot sa mga ito. Sapat na ang lana na dala ni Ethan at ang pampagaling na orasyon para matanggal ang laso ng aswang sa loob ng sugat. Iniwan na rin nila ang tirang lana para may pamahid. Nang nasa kondisyon na, nagtanong-tanong ang kambal. Kilala ko yung aswang na umatake sa amin. Isa sa bagong bantay ni Doña Victoria. Sagad na talaga yung kasamaan ng matandang yon. Akala ko pa naman masungit lang. May tinatago palang maitim na budi. Ang sabi ng aswang, bago kami inatake, kailangan na raw kaming patahimikin dahil narinig na matandang aswang ang usapan namin patungkol sa kanila. Malay ko bang naririnig pala nila gayong napakalayo namin. Pinapaligpit kayo matapos niyong malaman ng pagkatao nila. Hindi bali na mga manong. Kami na ng kambal ko ang bahalang magiganti sa inyo. May atraso din sa amin ng pamilyang yan eh. Kaya kami bumabalik doon eh. Hindi para manligaw. Dahil sa kadaldala ni Ita, naikwento na lamang nila ang pakay sa tahanan ni Doña Victoria. Hindi rin sayang dahil may nakuha silang impormasyon sa mga dating bantay. Ang hinahanap nilang mutya, inilibing sa lumang sementeryo ng bayan. Ito ay ayon sa usapang nadinig sa pagitan ng yumaong si Don Toring at ang asawang Doña Victoria. Nalaman din nila ang ikinamatay ng Don. Ang kanilang tatay pala ang tumapos sa buhay nito. Matapos makakuha ng mahalagang impormasyon, nagpaalam na ang kambal at dumiretso sa tahanan ng itinuturing na kalaban. Bakit dito tayo pumunta? Di ba dapat sa sementeryo dahil naroon yung kambal ng mutya? Ano pag ginagawa natin sa bahay na to? Titignan lang natin yung lagay ng mga nilalang dito. Gustong gusto ko makita yung matandang aswang na yan. Tutuluyan ko na siya. Saka na. Unahin muna natin yung kakambal ng mutya. Kapag nahanap na natin, lulusubin natin yung bahay na to. Kung gusto mo, bombahin pa para masiguradong ubos. Tara na nga. Ang dami mong sinasabi. Sa kaingayan mo, mahuhuli pa tayo eh. Lakad na! 2 ang luma at abandonadong sementeryo ng bayan. May kalakihan kaya nahirapan silang maghanap dahil hindi rin alam kung alin sa 2. Sa kauna-unahang sementeryo sila nagpunta. Buong maghapong naghanap subalit walang nakita.
Napapaisip pa kung nagsasabi nga ba ng totoo ang dating bantay. Sa kabila nun, hindi sila tumigil. Nagpatuloy pa rin sa paghahanap ngunit nang mapagod. Huminto na ang mga ito. Nang sumapit ang dilim, lumipat sila sa pangalawang sementeryo. At sa sandaling makaapak doon, sigurado na naroon ang kakambal na mutya dahil sa enerhiyang inilalabas ng tanga ni Evan. Natutuwa silang ng halughog hanggang sa mahanap. Nagmamadali silang kumuha ng panghukay at sa wakas, nais sa katuparan na rin ang hiling sa kanila ng ama. Nahanap na ang kakambal mutya. Ay, salamat naman. Nahanap ka rin namin. Nandito ka lang pala. Pabalik-balik pa tayo sa bahay ng halimaw na Donya. Tapos dito lang pala matatagpuan. Ang haba ng oras na nasayang natin. Ang nakakatuwa pa, hindi pala nawasak eh. Buong-buo yung mutya. Ethan, tignan mo. Pareho silang umiilaw at lumalakas ang taglay na kapangyarihan. Talaga naman dahil sabi ni tatay dati, dodoble ang lakas ng mutya kapag nagsama ang dalawa. Kambal yung bulalakaw na yan noong mahulog mula sa kalawakan. Nang mapansin ni tatay na may pambihirang lakas na taglay, ginawa niyang kwintas. Naging mutya at nagpamalas ng kapangyarihan. Tuwang-tuwa ang magkapatid dahil natagpuan na ang matagal na hinahanap. Hindi na rin sila nagtagal sa sementeryo. Kagad nilisan ang lugar. Nawala na sa isip nila si Doña Victoria at ang lolo nitong matandang aswang. Dumiretso na sila sa pag-uwi ngunit habang binabaybay ang daan, nakita nila ang dalawa sa mga bantay nito. Isa sa walang bahala na lang sana ngunit nagpakita ng kasamaan. Teka lang, parang may gagawing masama yung dalawang yan . Hindi naman dyan yung daan papunta sa bahay ni Doña Victoria. May babae sa unahan nila. Hindi kaya may masamang binabalak yung mga yan? Ano pa ba? Maganda ka. Dahil uunahin natin ang mga pesteng to. Teka, suotin mo. Isa lang ang lego at may mutya nang nakasabit. Sa'yo na yan. Abay, mas lalong ayos. Pulbos lahat ng aswang na to. Habang binabantayan ng dalawang aswang ang babaeng naglalakad, nakahanda na ang magkapatid para sunggaban ng mga ito. Nang lumihis ng daan ng babae, sa bahaging wala ng katao-tao at masyadong madilim sa naglalakihang puno sa bawat tabi, kumilos na ang mga nilalang. Hinarangan ng mga ito ang biktima at ang kanasanang aatakihin ng maunahan ni Ethan. Humarang di siya at pinamalas ang galing pagdating sa paghawak ng patalim. Ilang kumpas lang, may aswang ng sugatan. Si Eva naman ang dumali sa isa. Nang makahanap ng matulis na kawayan, isinaksak ng binata sa tiyan nito. Paulit-ulit hanggang sa hindi na makahinga. Si Ethan naman na sigurista, lumapit at pinugutan ng ulo ang nilalang. Pagkatapos, binalingan nila ng pansin ang babaeng mabibiktima sana. Uy Neng, kung lalabas ka sa gabi, siguraduhin mong may kasama ka. So wag mong kalimutang magdala ng patalim kahit balisong lang, para may panlaban. Sige na, lumakad ka na. Tandaan mo ang pangalan ko. Ako si Ethan, ang Ginoong nagligtas sa'yo. Wika ni Ethan, sabay kindat sa babae. Hindi naman makapaniwala si Evan sa inasta ng kapatid. Buong buhay silang nagsama ngunit ngayon pa niya nakitang humarot. Ang galing naman! Kailan ka pa natuto sa mga ganyan? Ang pangit ng diskarte. Kesa naman sa'yo, nabihira na nga lang magkagusto sa babae. Galing pa saan ka ng kalaban nating antingero? Di naman .
Saka, bahala na si Chloe sa buhay niya. Nahanap na natin yung kakambal ng mutya eh. Kaya wala na akong pakialam sa kanya. Ayokong madungisan yung pagiging antingero ko ano. Matapos yan, dali-dali silang pumunta sa tahanan ni Doña Victoria. Napagkasundoan nilang dumaan muna. Tama din ang kanilang pasya dahil kumikilos na pala ang mga bantay nito. Palihim na nang bibiktima ng mga tao sa kalapit na mga bahay. Mabuti na lamang napigilan ng magkapatid. Ngunit nang matunugan ito ng Donya, dito na bahagyang lumaki ang gulo. Nasa malayo pa lang sila. Pinapaputukan na. Hindi masyadong nagbigay reaksyon ang mga taong nakarinig. Dahil nasanay na sa ugali ng Donya na nagpapaputok na lamang bigla. Lumapit sila sa bahay sa kabila ng banta ng bala. O ano? Nandito kayo para manggulo. Uunahan ko na kayo. Sunod-sunod ang pagpapaputok ng Donya hanggang sa maubos ang kargadang bala. Meron pang natirang 5 bantay na aswang sa paligid. Ngunit matapos sindakin ni Ethan ay nagsitakbuhan. Mababakas ang panginig at takot ni Doña Victoria. Lalo na nang makitang dalawa ang mutsyang hawak ng magkapatid. Nahanap niyo ang kakambal na mutya. Hindi pwede. Sinubukan pa nitong kalabitin ang gatilyo. Ngunit wala nang balang mailabas ang armas. Dito na pumasok sina Evan at Ethan. Dumiretso sila sa sikretong silid kung saan naroon ang matandang aswang. Nakaratay na sa higaan at mahinang mahina. Naroon si Chloe na naghahanda ng makakain ito. Nakagad pinalabas ni Evan. Nagmamadali namang lumapit si Doña Victoria upang makiusap na wag patayin ng matanda. Huwag niyong galawin si Lolo. Patayin niyo na ang lahat. Huwag lang ang lolo ko. Tumabi ka nga. Ang drama mo. Wala tayo sa pelikula no? Doña Victoria. Malapit na din naman ang oras na matandang to. Kaya para hindi na maipasa sa ibang inosenteng tao ang sumpa, uunahan na namin sa ayaw at sa gusto nyo, Donya. Hindi. Huwag. Pakiusap. Huwag kang... Ang laki ng bunganga mo. Halika nga sa labas. Tinakpa ni Ethan ang bibig ng Donya. Saka hinila palabas. Ginawa na rin kagad ni Evan ang plano sa matandang aswang. Na ngayoy mababakas ang takot sa mga mata. Ibinuka nito ang bibig at dahan-dahan nang lumabas ang maliit na sisiyo na may kargang sumpa ng pagiging aswang. Tinakpan niya ang bibig nito. Itinapat ang mutya upang mapigilan ang paglabas. Hindi na rin niya pinatagal ang paghihirap ng matanda. Sinaksak at ilang sandali pa. Nangisay pagkatapos ay tuluyan ng binawian ng buhay. Malakas ang paghagulgol ni Doña Victoria sa pagkawala ng minamahal na lolo. Ngunit kabaliktaran naman ng anak. Hindi nagpakita ng kahit anong emosyon. Tila hindi ito nasaktan sa nangyari. O Chloe, parang hindi ka apektado sa pagkawala ng lolo mo. Bakit naman ako magiging apektado? Kailanman, hindi ko itinuring na lolo ang aswang na yon. Nakisama lang naman ako dahil sa takot pero ngayong wala na siya. Pakialam ko ba? Mabuti nga dahil makakahinga na ako at mabubuhay na walang kasamang halimaw. Ay grabe siya. Akala ko pa naman iiyak ka dahil parte yun ng pamilya nyo. Buti nga hindi ka naging aswang sa hinaba-haba ng panahong pagsasama nyo sa iisang bubong. Hindi naman. Si nanay ang nagkulong sa kanya sa kwartong yon. Noong nabubuhay pa si tatay, siya yung nag-aalaga. Ayaw i-dispatch siya kasi ang mga alagad na aswang, yung mga bantay kanina,
ang naging utusan para makahanap ng mapeperahan. Hindi lang naman aswang yung mga yon. Tulisan din na nag-uuwi ng pera dito. Kaya pala labis yung pagpigil ng Donya. Sa pera lang pala may pakialam eh. Sa matanda ewan ko ba? Sinabi mo pa, kung wala lang silbi yung pagiging aswang na matandang yon, malamang matagal nang dinispat siya. Kaya nga noong may nakalabang antingero, ginawa ni tatay yung makakaya para mailigtas. Dahil sa dalang swerte sa pera ko, no? Tapos ayun, siya yung namatay. Tanga, di ba? Pambihira. Grabe ka rin, no? Anak ka tapos ang lala makapagsalita laban sa mga magulang. Dahil sa sinabi ni Chloe, hindi na nakapagsalita si Evan. Nang mapagod si Doña Victoria kakaiyak, naging mahinahon na. Umalis na ang kambal. Pagkarating sa tahanan, nagunahan pa sa higaan dahil sa nagpang-abot na pagod mula sa mahaba-habang paglalakad. Sa wakas, nakauwi na rin tayo. Nakalimutan ko tuloy yung amoy ng tahanan natin. Nakalimutan mo na? O ito, ipapaalala ko. Hoy, buwisit, umutot ka? Ang dugyot mo talagang hayop ka. Ngayong nakauwi na ang magkapatid at nahanap na ang kakambal ng mutya, nakapagpahinga na sila ng maayos. Kagading dumalaw sa puntod ng yumaong mga magulang para ipaalam ang nangyari. Pagkatapos nito, bumalik na sa normal ang kanilang buhay. Ngunit hindi pa din nawawala ang lakad ng kambal. Lalo na kapag may nararamdamang banta ang kambal na mutya. Sa tuwing nagbibigay ito ng senyales, kagad silang rumeresponde upang hindi na makapangbiktima ng mga tao, maging ng mga hayop. Mas lalo lamang silang lumakas dahil kumpleto na ang kambal na tangan. Napapadali ang pagpuksa ng mga kalabang nila ng mapaaswang man o engkanto. Para sa pangkalahatang laban ang mutya, kaya kahit anong banta ng elemento ang makasalubong, walang atrasan nilang nilalabanan. At sa huli, sila pa rin ang nagwawagi. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.